sa pinaglilingkuran natin ay buhay. Praise God. Hallelujah. Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, mga kapatid. Hallelujah. At tunay na mapalad po ang bawat isa sa atin, mga kapatid, na meron pong Diyos na buhay na tumawag po sa bawat isa po sa atin. Ang sabi po ng Lucas, ito po yung magiging verse natin, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kaya nag-expect po ako, mga kapatid, sa oras na ito, na habang tayo ay nag-uusap-usap patungkol sa salita. Praise the Lord. Dahil ang Diyos ay buhay, kailangan buhay ang ating isipan, buhay, mga kapatid, ang ating kalamnan, buhay, mga kapatid, ang ating tenga na nakikinig sa salita po ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. At may papakita ko sa inyo mga pictures, mga kapatid. Nakikita nyo na yun sa Facebook? Yung mga tao, meron ba itong laser pointer? Meron. Hindi man. Ang tawag dyan, mga kapatid, sa ibang totem. Ano yung mga totem? Yung pinagsama-samang mga ulo ng mga beast or kung ano pa man, mga kapatid. Pinagtatawanan nila. Tapos, nung dumalangin sila, mga kapatid, sa estatwa ng Diyos daw, ni Kristo daw, mga kapatid, siya naman ang pinagtawanan. Pero parehas lang yan, mga kapatid. Ibang-kaiba lang ng itsura. Pero parehas po silang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Alam po natin yan, mga kapatid. Dahil tayo po ay namulat sa pananampalataya o sa isang relihiyon na sumasamba sa Diyos na patay. Yung Diyos nila ang magsasagip sa kanila, yung Diyos-Diyosan nila ang pit-pit-pit-pit. Pag may kalamidad, pag may sunog, kuha-kuha, mga kapatid, yung ribulto at isinasagip. Pero dapat baliktad eh. Dapat ang Diyos ang sumasagip at hindi tao ang sumasagip. Amen. Amen? Tama po ba yung mga kapatid? Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon. Napakapalad ng bawat isa sa atin na nabuksan na yung ating mga mata, nabuksan ang ating mga isipan, na yung mga bagay na nakikita ay hindi dapat sinasamba, mga kapatid. Kundi yung bagay, mga kapatid, namulat tayo sa ganyang reliyon, sa isang reliyon na patay ang pagsamba sa Diyos na gawa sa bato at sa kahoy. Ang Diyos nila ay palibasa ay may paa. Sabi ng Biblia, hindi nakakalakad. May bibig, ngunit hindi nakapapagsalita. May kamay, ngunit hindi nakakagalaw. At may kwento po sa Biblia, baka sinabi nyo, gawa-gawa ko lang ito. Amen, mga kapatid. Old Testament pa yan. Kaya kung sa Old Testament ay kinukundina yung mga ganyang pagsamba, mas lalo na sa New Testament. Kasi ang ating Panginoon, hindi po siya nagbabago. Ang ating Panginoon, siya yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kung ano yung kagustuhan niya noon, hallelujah, ay hanggang ngayon, yan pa rin ang kagustuhan po ng ating Panginoon. So, i-picture out nyo, mga kapatid, sa Isaiah 44. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng ribulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosang kanilang pinapahalagahan. Amen. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y napapahiya. Amen. Amen. Maliwanag. Sabi ni Nanay Belen, maliwanag na nakalagay sa Biblia, mga gumagawa nito ay tao lang. Amen. Kaya magsama-sama man sila at ako'y harapin ng ating Panginoon, sila'y matatakot at mapapahiya. Hallelujah! Ang pantay ay kumuha ng isang pirasong bakal at ilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok niya ito sa pamamagitan ng kanyang malakas na bisig hanggang sa magkahugis. Sa paggawa nito, siya ay nauuhaw, nagugutom, at napapagod. Sa paggawa pala ng bakal na Diyos, yung tao, saka inukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Pumipili siya at pumuputol ng isang matigas na kahoy sa gubat tulad ng sidar,
insina at sipres. Maaari din siyang magtanim ng laurel. Mga ibang laurel siguro to. Nagiging puno eh. At ito ay hihintaying lumaki niya para igatong sa pagluluto. Ang isang piraso ay ginagawang rebulto para sambahin. Pipicture out yung mga kapatid, nakikita niyo yung sinasabi ng Isaiah. Yung isang karpintero o yung isang nag-sculptor mga kapatid, mag-uukit, kumuha po siya ng isang puno, kahoy, pinakamagandang kahoy. Ginamitan cedar, encina, ano po yung tatlong klase na sinabi kanina. Inukita niya po ito. Pero hinati niya muna sa dalawa. Yung isa ay nasasabi niya ang ganito, salamat at hindi na ako giniginaw. Ang natirang kahoy ay ginawa niyang Diyos na kanyang niluhuran at sinasamba. Dumadalangin sa rebulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Amen. Ganyan po kabulag ang tao. Amen. Pagdating sa ganyang bagay. Salamat mga kapatid na ipinaunawa sa atin ng ating Panginoon. Kasi kung tutuusin mga kapatid, yung kalahati ng kanyang ginawang rebulto, ipinanggatong niya. Dahil Jimmy, maganda. Pero, ang hindi ko naisip ng taong ito, yung kabilang parte, ginawa niyang Diyos at dinalanginan. Na yung isa naman ay ginawa niyang panggatong. Kaya sabi po dito, ang mga taong gayan ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang kaisipan sa katotohanan. Karumal-dumal na sumamba sa isang pirasong kahoy. Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Sino nakatikim ng abo? Siguro yung iniihipan Kaya pala mga kapatid, kapag po tayo ay nabulag, amen, ng ibang pananampalataya, ng ibang kaisipan, ng ibang katuruan, kahit pala kitang-kita na ang kamalian, hindi pa rin po natin ito maintindihan na tayo po ay nasa kamalian. Kasi nga mga kapatid, ang sabi dito, mahirap maituwid. Kasi close ang kanyang, ano sabi dito? Sabi niya mga kapatid, sarado. Sa taong mga nakapaligid sa atin, mali. Sinong may ganyang desisyon mga kapatid na nangyari sa kanila na meron talaga tayong meron tayong pinaninindigan na mali naman. Kung sa tutuusin, mali talaga. Yung mga nasa paligid po natin, alam nila na mali, pero ayaw nating tanggapin. Alam niyo mga kapatid, nung bata pa ako, bata pa tayo, no? Bata pa rin naman tayo naman. Yung tawag ko dun sa Guyabano, Cuyabano. Cuyabano. Yun nga si Cuyabano, naipag-away pa ako sa lola ko. Hindi po yan ay Cuyabano. Ang dami ko. Kapag ang bata mga kapatid ay nanindigan yan, talagang hindi mo rin mag-iba-gibayan. Kahit mali. Amen. Di Cuyabano nga yan. Sabi sa akin hindi nga yan Cuyabano. Guyabano yan. Dahil hindi nga ako nagpapatalo, pinabayaan na ako. Nung medyo lumaki-laki ako, napahiya ako sa aking sarili. Guyabano pala talaga. Kala ko Cuyabano yun. Cuyabano pala talaga. May ganyan po tayong pagkakataon minsan sa buhay po natin na meron tayong inilalaban, bagamat mali, hindi po natin nakikita. Hindi natin naiintindihan dahil sarado ang ating mata, sarado ang isipan natin na sa atin, tama yung ginagawa natin. Pero kitang-kita sa reaksyon ng mga taong nasa paligid natin na maling-mali ang ating desisyon. Maling-mali ang ginagawa po natin. Amen? Sino nakaranas po nan mga kapatid? Amen? Hindi lang naman iilan, kundi lahat po tayo, may point sa buhay po natin na ganyan po tayo, na sarado po ang isipan po natin na hindi po tayo makaunawa.
Kaya mo na lang na ma-realize niya yung kanyang sarili na siya po ay mali. Amen. Kasi dadating sa oras, mga kapatid, na marirealize din ng isang tao na mali yung desisyon. Mali yung pananampalataya. Mali po yung ginawa. Kaya yung taong ito na gumawa nito, ang sabi po dito, mga kapatid, ng Biblia, na siya po ay nagmatigas din. Mahirap maituwid yung kanyang pananampalataya. At sabi dito, hindi siya papayag na ang ribultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Kahit alam niya na yung kapiraso ay ginawa niyang panggatong, pero sa isip niya, Diyos yung kalahati. Yan tayo sinasabi ni Pastor Bong kanina na nabiak na kawayan. Lamas ng kawayan. Amen? Pero sa ating mga nakakaunawa, salamat mga kapatid, dahil na-break yung curse sa atin. Yes. Nag-i-evolve din po sila. Nagkakaroon sila ng iba't ibang variety. Nag-level up ang kanilang mga... Nag-iiba na mga kapatid. Depende na. Kasi ang sabi nga mga kapatid, kung ano po yung inuuna natin, yan yung nagiging Diyos natin. Amen? Kaya kung ang inuuna po natin ay ang ating trabaho, nagiging Diyos tayo ng trabaho. Kanina sa ating Sunday school, kung ang inuuna natin ay pera, boss. Kung inuuna natin ay pera, yayariin tayo ng pera. Kung inuuna natin ay ang ating pag-aaral, sabi nga ng ating Sunday school teacher, walang problema kung mag-aaral ka, maganda yan. Ayusin lang po natin, time management, kailangan i-prioritize pa rin natin ang ating Panginoon para hindi tayo maging alipin at hindi maging Diyos ang mga bagay na mga yan sa atin. Kasi isa lang dapat ang maging Diyos ng buhay natin. Yan ang ating Panginoon na nakakaalam ng mabuti para sa ating mga kapatid. Kasi may isa lang namang nangako sa John 10:10 na magbibigay ng magandang buhay sa atin. Yan lang ang ating Panginoon. Kaya kung si Jesus Christ ang ating ipaprioritize sa ating buhay, uunahin sa ating buhay, may magandang pangako ang ating Panginoon. May iba pa bang nangako, mga kapatid? Ang pangako ng tao, yan ay napapako. Nakakalimutan. Amen? Kaya sa mga Diyos-Diyosan, ang sabi dito, yung sumasamba, yung parusa sa kanila na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi ng Exodus, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Yan yung inedit ng malaking simbahan. Hindi mo makikita yan sa 10 utos nila kasi meron silang ibang version. Kasi tatamaan po yung pananampalataya nila. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong Panginoon na iyong ating Panginoon, na prioritize na natin ang ating Panginoon at dumating po tayo sa pagkakataon na iba na ang inuuna natin. Matakot ka na. Mangamba ka na dahil ang ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran ay a jealous God. At alam natin kung ano nangyayari pag nagseselos. Kapag ang ating Panginoon nagselos, yung inuuna mo, pwede niya yung kunin. Mas lalo na sa ating mga mananampalataya na alam po natin, amen, ang ating Panginoon. Ina-acknowledge natin na lahat ng meron po tayo, lahat ng mga binibigay po sa atin, ito po ay galing sa ating Panginoon. Kaya kung ano man ang meron tayo, ito po ay pagmamay-ari ng ating Panginoon. We fully submitted our lives to Jesus, mga kapatid. Lahat ng meron tayo ay inalay na natin yan sa ating Panginoon. Kaya talagang ina-acknowledge natin na lahat ng blessing o mga pagsubok na dumadating sa atin, ito po ay galing sa ating Panginoon. At ito ay para sa ikabubuti at ikatatatag natin, mga kapatid. Pero kung ang ating Panginoon ay maging number 2, number 3, number 4, number 5 ng buhay mo, naku, matakot ka. Kasi yung number 1 ng buhay mo, pwedeng kunin niya ng ating Panginoon.
Kaya minsan mga kapatid, natatakot ako eh. Kapag yung may mga kapatiran, hindi na lang ako naimik, pinagpipray ko na lang. Kapag may mga kapatiran mga kapatid na masyadong nabibisi sa ibang mga bagay, halimbawa yung trabaho mga kapatid, pwedeng kunin yan sa iyo ng ating Panginoon. Kung yan ang magiging hadlang sa iyong pagsamba at sa pagtatapat sa ating Panginoon, pwedeng kunin yan ng ating Diyos. Inilalagay mo sa panganib yung inuuna mo. Amen? Amen. Alam niyo mga kapatid, yung isang pagkakataon, sino yung nag-alay ng anak sa ating Panginoon? Si Abraham. Di ba si Abraham is the father of faith? Siya yung ating ama sa pananampalataya. Yung pananampalataya na meron tayo, ipinapattern natin sa kanila. Kasi dahil siya po ay yung pananampalataya niya ay naging maganda sa ating Panginoon. Siya ay naging kaibigan ng Diyos. Gusto natin maging kaibigan tayo ng ating Panginoon. At dumating sa pagkakataon na ang ating Panginoon ay binigyan po siya ng anak. Isang promise ng ating Panginoon sa kanya. At tinesting ng ating Panginoon, tandaan po natin nagte-testing si Lord. Tinesting ng ating Panginoon si Abraham na kung sino ba yung mas mahal ng ating Panginoon ni Abraham, yung ating Panginoon o si Isaac na kanyang anak. Di ba? May ganyang pagkakataon sa Biblia. Pero once na tayo po mga kapatid ay mapatunayan ng ating Panginoon na priority pa rin natin ang ating Panginoon kahit may mga pagpapala, kahit may mga blessing na dumating sa atin, siya pa rin ang inuuna natin. Yung mga testing na yan, papasa po tayo dyan mga kapatid. Kaya sa atin na mga sinusubok ng ating Panginoon, tinetesting ng ating Panginoon, sige nga, sinong mas matimbang? Yung iyong pag-aaral? Yung katalinuhan na meron ka, buti na lang, hindi tayo masyadong matalino. Walang kukunin katalinuhan si Lord. Hindi ka katalino. Yung kayamanan ba natin mga kapatid? Kaya minsan mga kapatid, may mga pagkakataon, may naririnig ako na dahil sa anak, hindi napunta sa church. Ay medyo yung anak ko, huwag mo yan. Huwag mong gawing pananggayan mga kapatid. Baka kunin niya ng ating Panginoon. Kasi nakita ng ating Panginoon, kaya mo namang maging tapat. Pero dahil mayroong mga nagiging humaharang sa pagtatapat mo, pwede po yung kunin ng ating Panginoon. At huwag mo sisisihin ang ating Diyos dahil may mga kinukuha siyang bagay sa atin. Tayo ang naglalagay po nun. Kung ano man yung nilalagay natin sa ating unahan, yun yung binibigay natin sa ating Panginoon. Kung yun yung magiging hadlang para sa paglago sa iyong pananampalataya, bakit hindi yan kunin ng ating Panginoon? Kaya nakakatakot yung mga ganyang bagay mga kapatid. Amen. Na pinapaltan natin yung number one sa buhay natin. Na pinapaltan po natin yung ating Panginoon sa ating buhay. Kaya may mga jokes sa mga men's fellowship, sa mga LM fellowship. Dapat ang asawa number 2 lang. Si Lord ang una, number 2 yung asawa. Asawang lalaki, asawang babae. Magtaka ka mga kapatid pag ninanumber 1 ka na ng asawa mo. Baka pinapakuha ka na kay Lord. Pag inuuna ka na, patay ka na. Amen. Meron nung kasi alam natin yan sa mga Kristiyano, ang number 1 lagi sa buhay natin ay ang ating Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Si Lord ang number 1 sa buhay po natin. Pero pag ginawa ng asawa nyo na number 2, si Lord sa buhay nyo at kayong inuuna, nagsiselos yan si Lord, kukunin kayo. Kaya i-remind nyo lagi yung mga asawa nyo, pang ilan ba ako sa buhay mo? Huwag mo akong iuuna, bata pa ako. Amen? Number 2 na. Kaya sa atin mga kapatid, ang lagi po nating unahin ay ang ating Panginoon mga kapatid. Para wala siyang tanggalin sa atin, merong pang idadagdag ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Kaya ang sabi po dito mga kapatid, dahil sa mga tao na umuyukod, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ang sabi po dito,
ang kasalanan ng mga magulang ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa ika-3 at ika-4 na saling lahi. Yung galit ng ating Panginoon sa mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi lang pala sa henerasyon natin, kundi sa mga susunod pang henerasyon hanggang sa ika-3 at ika-4 na henerasyon. Ganun pala yung galit ng ating Panginoon, yung sobrang galit ng ating Panginoon. Kaya salamat mga kapatid na tayo ay naging mananampalataya, tayo ay naging chain breaker mga kapatid. Hallelujah, sa curse, sa mga sumpa mga kapatid, sa galit ng ating Panginoon, tayo po yung pumutol. Amen. Thank you, Lord. Nagpapasalamat ba kayo mga kapatid? Hallelujah, na tinawag tayo ng ating Panginoon. At tayo mga kapatid, yung sumira sa mga tanikala na galit ng ating Panginoon. At sa ating generation mga kapatid, tayo yung una. O kung sino man yung mga generational mga kapatid ng mga mananampalataya na, magpasalamat kayo kung may nauna sa inyo. Kasi binasag nila yung yung galit ng ating Panginoon. Na ngayon tayo po ay nakakatanggap ng pagpapala ng ating Panginoon. Hindi galit, hindi puot, kundi biyaya. Amen. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, kung ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagdadala sa atin ng kapahamakan, mapalad tayong lahat dahil hindi lamang buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin, kundi kilala at mahal po tayo ng ating Panginoon na pinaglilingkuran po natin. Kasi sa susunod na verse yan, meron yan nakalagay. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi. Thousands of generation mga kapatid. Yung galit ng ating Panginoon hanggang ika-3 at 4. Pero yung pag-ibig ng ating Panginoon sa libu-libong salinlahi mga kapatid, hanggat magiging tapat po tayo mga kapatid, ang kasunod na salinlahi po natin ay iibigin ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa mga salinlahing umiibig at tumutupad ng kautusan ng ating Panginoon. Ang Diyos ay buhay mga kapatid. Hallelujah! Niniwala ba kayo ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay mga kapatid? Siya yung unang kumilos po sa atin. Noon kaya pala nung hindi tayo mananampalataya, grabe yung buhay po natin. Wala naman tayong ginagawang masama, pero may mga nangyayaring masama po sa atin. Bakit? Dahil yung curse. Pero nung tayo mga kapatid ay in-encounter ng ating Panginoon, nung tayo mga kapatid ay naglingkod sa ating Diyos, tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Hallelujah! Nandito na yung pag-ibig at pagpapala ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-iingat ay patuloy na nararanasan ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya nakakapagsabi tayong ang Diyos ay buhay mga kapatid. Hallelujah! Hindi yan katulad ng mga Diyos-Diyosan na sinasabi po dito mga kapatid. Nakikita natin sila, pero hindi natin sila nakikitang nakakakilos, hindi natin sila nakikitang gumagalaw mga kapatid. Yung Diyos natin mga kapatid ay hindi nakikita, pero gumagawa sa ating buhay. Kumikilos sa ating buhay. Mas pipiliin ko yung Diyos na hindi nakikita, pero nakikita ko ang ginagawa niya sa buhay ko. Dahil buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah! Amen. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay at malayang kumikilos sa buhay po natin. Hallelujah. Praise God. Yung dating mga dino-Diyos natin, mga kapatid, pag nilagay mo yun sa isang tabi, natin lang talaga sa isang tabi. Matatakot ka pa nga pag gumalaw eh. Yes. Amen. Tama po ba? Di ba may mga, halimbawa, yung Diyos ng mga kapatid, nilagay mo dito. Gabi, nilagay mo dito. Pag-isay mo ng umaga na dun sa kabilang, matatakot ka eh. Kasi alam mo sa sarili mo, hindi yun nagalaw. Kahoy lang yan. Joke lang yan.
Kung iisipin po natin mga kapatid, mali pala talaga yung pananampalataya ko noon. Salamat talaga sa ating Panginoon. Hallelujah. Merong Diyos na buhay na tinawag tayo sa ating pangalan at nagkaroon po tayo ng kaligtasan dahil sa Diyos na buhay, mga kapatid. Thank you, Lord. Hallelujah. Hindi siya yung Diyos na laging nakapako sa krus. Amen. Yung Diyos nila laging nakapako sa krus, hindi na makalis. Lagi kasi pinapako. Yung Diyos nila, mga kapatid, laging nakasabit. Hanggang doon na lang siya. At hindi yung Diyos din natin, mga kapatid, hindi lang yung tinatato. Amen. Siya ay Diyos na makapangyarihan na hindi kayang limitihan ng tao ang kanyang pagkilos, mga kapatid. Dahil ang Diyos natin ay buhay, nasa lahat po siya ng dako, mga kapatid, at hindi siya pwedeng limitahan ng tao na hanggang saan lang siya. Amen. Alam natin yung kantang ano? Ang Diyos ay buhay. Hindi siya patay. Amen. Tama po mga kapatid. Amen. Ang sabi diyan, nadama ko sa ulo. Yun yung Diyos na pinaglilingkuran natin, nadarama natin. Amen. Nadama ko sa ulo. Yes. Amen. Ano yung action natin? Nadama ko sa ulo. Sabi ng Psalms 23 verse 5, You anoint my head with oil, and my cup overflows. Hallelujah! Yung anointing ng ating Panginoon, yan yung blessing sa atin ng ating Diyos na tayo ay karapat-dapat. Hallelujah! Sa ating Panginoon. Once na ma-anoint ang ating Panginoon, ang ating ulo, mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos ay mag-uumapaw. Hallelujah! Anong kasunod ng kanta? Nadama ko sa puso. Amen. Amen. Ang puso ko'y iyong pinupuno ng lubos na kagalakan. Higit pa sa pagkain at alak na inumin. Hallelujah! Sa aking paghiga, sa gabay, at patuloy na mag-iingat po sa atin. Hallelujah. Kaya yung may himbing ang tulog, meron yung Diyos sa buhay. Amen. Huwag lang sobrang kahimbing. Sino dito ang gising na alas 10? Napasobra naman yung sa himbing. Nagagalit naman dun yung ating Panginoon. Anak, parang napasobra. Ibig sabihin lang ng himbing, mga kapatid, walang inaalala. Amen? Walang kabagabagan sa puso. Dahil ang puso ng tao, mga kapatid, na naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon, ang Diyos ang pumupuno, mga kapatid. Hallelujah! Ang kasunod, nadama ko sa tuhod. Sakit ang tuhod. Una, nadama ko sa ulo. Inanoy tayo, pinagpala tayo. Nadama ko sa puso. Hallelujah! Pinuno tayo, mga kapatid, ng peace ng ating Panginoon. At pagdating sa tuhod, hello po mga seniors. At sa mga nakakaramdam na, kahit hindi senior. Ang iyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupay-pay. Sino dito masakit ang tuhod? Ako masakit ang tuhod ko eh. Sino masakit ang tuhod, mga kapatid? Ang sabi dyan, palakasin. Patatagin. Hallelujah. Ito ang sabihin ng pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo yung loob, darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Kaya kapag hindi tayo natatakot, mga kapatid, hallelujah, lumalakas yung ating pangangatawan. Ang sabi ng kasunod, ang mga bulag ay makakakita, at makakarinig ang mga bingi. Ang mga pilay, mapilay-pilay, ay lulundag na parang usa, aawit sa galak ang mga bibi. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Kung titingnan po natin, i-analyze natin, parang imposible. Pero sa ating Panginoon, na Diyos na buhay, walang imposible sa ating Panginoon. Magagawa lahat po ng ating Diyos, mga kapatid. Amen. Amen. Sino
naniniwala mga kapatid na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay at gumagawa, hallelujah, ng mga imposibleng bagay, hallelujah. Imposible pero ginagawang posible ng ating Panginoon. Ang kasunod ng kanta, nadama ko sa buong katawan. Amen. Hallelujah. Kaya ang sabi mga kapatid, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing through the experience of your faith. Sa pamamagitan ng patotoo in His promises. Hallelujah! Mag-overflow tayo mga kapatid sa confidence, sa pag-asa natin sa mga pangako ng ating Panginoon. Punuin tayo ng pag-asa, punuin tayo mga kapatid ng kagalakan, punuin tayo mga kapatid ng peace ng ating Panginoon through our testimony, through our experience sa ating mga patotoo. Kaya mga bagay na yan mga kapatid, habang tumatagal ang isang mananampalatayang tapat, hindi na yun nakakaranas ng ano eh. Makakaranas man, pero mabilis bumawi. Amen. Dahil sa experience na meron siya. Amen. Amen? So dito mga kapatid, na matagal ng mananampalataya, nadapa ka talaga. Yung mukha mo nasa, sabi nga sa English, face plant. Yung mukha mo talagang bumagsak mga kapatid sa lupa. Pero bakit mga kapatid, ang bilis nating bumawi sa pananampalataya? Dahil yan sa experience, dahil yan sa banal na Espiritu na nanirahan po sa atin mga kapatid. Kung sa ating sarili, hindi natin kayang bumangon. Pero may buhay na Diyos mga kapatid. Hallelujah na. Handang sakluluhan ng bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Kaya kahit anumang pagsubok ang pagdaanan natin, kung anumang babale-balentong, sabi na, kung anuman ang mangyari sa atin mga kapatid, bumaliktad ka man, tumihaya ka man, anuman mga kapatid, ang pagbagsak mo, kayang-kaya kang ibangon ng ating Panginoon. Ang sabi mga kapatid ng Micah, o kaaway, huwag mo kong pagtawanan, hallelujah, dahil sa aking pagbagsak, itatayo ako ng ating Panginoon ng mga kagandahan na meron tayong Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Hallelujah. Ang Diyos ay buhay. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Hallelujah. Ang Diyos ay Espiritu at sa kanyang sumasamba ay dapat sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat nasusulat kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin at ang bawat dila ay magpupuri sa Diyos, upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod na nasa langit, ala sa lupa at nasa ilalim ng lupa, at ipapahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Dahil meron Diyos tayong buhay, kung tayo'y nabubuhay, para sa Panginoon tayo mabuhay. At kung tayo ay mamatay, para sa Panginoon tayo mamatay. Kaya mabuhay o mamatay, tayo'y sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang Diyos ay buhay. That's it. Hallelujah! And we can testify for it. Amen. Thank you, Lord. Kaya mapalad ang bawat isa sa atin. Thank you, Jesus. Hindi tayo swinerte. Mapalad tayo mga kapatid na meron tayong Diyos mga kapatid na pinaglilingkuran. Diyos na buhay. Hallelujah, na kumikilos sa atin. At pasalamat tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo yung nakatagpo sa ating Panginoon. Siya yung nakatagpo sa atin. Yes, Lord. Ayaw natin sa ganitong pananampalataya nung una tayo. Nakokornihan tayo mga kapatid. Ano pa yung pagpalakpak na ginagawa nila?
Bakit sila sumisigaw? Naglilingkod ka sa patay na Diyos. Pero kung ikaw ay naglilingkod sa buhay ng Diyos, mga kapatid, hallelujah! Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name, hallelujah! Mararamdaman mo, may experience mo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos natin ay buhay. Yung experience na na-experience natin ay hindi ma-experience ng sanlibutan. Kaya given na hindi nila maiintindihan yan. Pero tayo na mga nakaranas. Tayo na mga nakaranas. Hallelujah. Hindi lang one time yung experience na ito. Hallelujah. Kundi sa tuwing tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, nararamdaman natin sa ating puso, oh Lord, tunay kang buhay. Hallelujah. Tunay kang kumikilos sa buhay ko. Lord, hallelujah. Araw-araw na patuloy kang kumilos. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah. 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 Napakapalad. Hallelujah. Haraya sikin. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hindi. Kaya sa mga tao na naka-experience ng pagkilos ng ating Panginoon, hallelujah, hindi po tayo titigil sa ganitong klaseng paglilingkod. Hallelujah. Hindi tayo lalayo sa ganitong klaseng paglilingkod. Hallelujah. Hallelujah. Kasi ang sabi mga kapatid ng Biblia, kung hindi tayo marunong magpuri sa buhay na Diyos, ang mga bato ang siyang magpupuri sa ating Panginoon. Ang bato walang buhay, pero kayang gawing buhay ng ating Panginoon. Mapahiya lang tayo. Pero hindi naman tayo mga kapatid papayag na ipahiya tayo ng mga bato. Hindi tayo papayag mga kapatid na mas magaling pang magpuri ang mga bato na walang kabuhay-buhay. Hallelujah! Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos, hallelujah, ng mga buhay. Kaya ang pagpupuri natin, hallelujah, ay dapat buhay. Ang pagsigaw natin ay buhay. Hallelujah! Ang pagsamba natin ay buhay. Ang presensya ng ating Panginoon sa lugar na ito. Hallelujah! Kung saan mga may nagpupuri sa ating Panginoon, nandyan siya sa ating kalagitnaan. Ang ating Panginoon ay nananahan sa pagpupuri ng kanyang mga anak. Hallelujah! If you want the presence of the Lord to move in this place, hallelujah, alam na natin yan, purihin natin ang ating Panginoon. Let's declare, hallelujah, that the Lord is alive and true. Oh, hallelujah. Sige kapatid,